Hello guys, Bimbi Moto here. Sa video na to ay ipapakita sa inyo kung paano nga ba binubura ang error code o nire-reset ang computer box dito sa ating mga motor, lalong lalo na sa mga Yamaha. Ang Yamaha Mio Gear at Gravis ay madalas na lumalabas yung engine check, at nagamit ko na rin ito sa ating Sniper 150. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba siya binubura o tinatanggal yung error code. Ngayon, bago tayo magsimula, ito yung gagamitin natin na scanner. OBD2 scanner to. Yan, meron to sa Shopee. Hanapin nyo lang yung ganitong design. OBD2 scanner. Ayan. So, itong scanner na to ay Bluetooth, no? Tapos, kailangan din natin ng adapter. Ayan, kung napapansin nyo, nakalagay OBD2. Ayan, OBD2 scanner ang ano nito. Ito yung scanner pala, ito yung adapter. So, yung adapter na to is 16 pin to 3 pin. Ayan. So, itong dalawa na to, makikita nyo to sa Shopee. Napakahalaga to sa ating mga motor, lalo sa Yamaha, no? Dahil napaka-sensitive ng scooter na yon. Ngayon, bago tayo proceed dun sa motor, meron tayong gagamiting apps. Okay? Ito yung apps na gagamitin natin. Ayan. Ito. Torque. Okay? Ang nakalagay dyan, Torque. So, mabibili to o makukuha nyo to sa Play Store. Ayan. Kapag inopen natin yan, makikita natin yung lahat ng information na nandoon sa computer box natin. Real time na binabato yung information dito galing sa computer box ng ating motor. Ayan. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana lahat yan. Okay? So tara, proceed na tayo. Okay guys, ito yung Mio Gear na sample lang tong Mio Gear na gagawin natin ngayon, no? Itong gagawin natin is applicable to sa Gravis Sniper version 2, at nagamit ko na rin to sa NMAX version 2 at sa Aerox version 2. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na wala pang engine check tong ating Mio Gear. Ayan. Dito, lumalabas yung engine check kapag may problema, no, o naputol yung ating speedometer. Tumatakbo ka, biglang huminto, lalabas bigla yung ano dito, engine check. Ngayon, ang kaibahan dito sa Mio Gear, kapag may error code siya, nag-i-stay lang yung ilaw dito. Unlike dun sa M3 MSI, ang nangyayari doon ay nagbi-blink. Okay? Nagbi-blink siya, at hindi naman lahat ng Pilipino ay alam paano basahin yung error code na yon. Kaya ang ginawa ni Yamaha, binago niya yung program ng computer box. Ngayon, kapag may lumabas na error code o may mali doon sa ating harness o wiring o kahit ano pa dyan, ang nangyayari, nag-i-stay lang yung engine check. Ayan, hindi na siya nagbi-blink. Hindi na siya tulad dati na mga naunang unit. Ayan, kung napapansin nyo, wala pang engine check yan. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin to palabasin yung engine check. Okay? So, ito yung RPM na nilagay natin, no? Kung napanood nyo yung video na paano natin nilagay, ito na yon. At pinalitan ko na rin siya ng digital. Okay? Ayan, so bago tayo mag-proceed guys, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe. At syempre, pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga upload natin. Okay? So, una natin gagawin, tatanggalin natin itong front na to at yung engine cover na to. Dahil meron tayong gagawin dyan para lumabas yung error code. Okay? So, tatanggalin lang natin to. Okay guys, ayan, natanggal na natin yung cover dito at yung cover doon sa engine cover. So, dito makikita natin ito yung connector ng ating adapter. Ito naman yung fuse box. At dito, kaya ko tinanggal
yung engine cover, dahil meron tayong gagawin dito, may tatanggalin tayo dito para lumabas yung engine check. Okay? Ngayon, para lumabas yung ating engine check, patay muna natin yung ating susian. Naka-off muna. Tapos dito sa ibaba, sa may makina, hanapin natin yung connector na to. Ito yung oil temperature. Ngayon, tatanggalin natin to para lumabas yung engine check. Huwag nung gawin to sa M3 at MSI ha, dahil hindi po ganun kadali i-reset yung dalawang motor na yon. Okay? So, tatanggalin lang natin to na parang ganito. Ayan. Natanggal na natin yung connector na to. No? Wag muna natin ibalik. Para lumabas yung engine check, buksan natin yung ating susian. Ngayon ay nabunot na natin yung ating sakit doon sa ating oil temperature. Bubuksan na natin. Dito ay lalabas na yung kanyang engine check. Okay? Buksan natin. Tapos, ayun. Nakita nyo? Kahit anong gawin nyo dyan, patayin nyo pa yan, hindi na mawawala yan. Okay? So, ibalik na natin yung ating sakit na yon para mag-proceed na tayo sa pag-reset. Ngayon ay lumabas na yung ating engine check. Pwede na natin to ibalik yung ating sakit dito sa ating oil temperature. Ayan, parang ganyan. So, okay na tayo dyan. Balik na tayo doon sa panel. Ngayon na ibalik na natin yung ating sakit doon sa oil temperature. Pagbukas natin dyan, hindi na mawawala yan. Okay? Kahit anong gawin mo dyan, patayin mo pa yan at kabuhayin, hindi na talaga mawawala yan. Ngayon, kung wala ka namang idea kung anong dahilan kung bakit lumabas yung engine check na yan, mahirap hulaan. Kaya yun ang maganda sa mga bagong motor ngayon. Dahil hindi na tayo pwedeng manghula kung anong engine check yan, kaya gagamitan natin siya ng ganito. Dito lahat makikita kung anong magiging problema dyan sa ating motor, kung bakit lumabas yung engine check. Okay? So kahit anong gawin natin dyan, hindi na po yan mabubura ng basta-basta. Ngayon dito napapasok si scanner. Ikakabit na natin yung ating adapter dun sa harap. Ngayon dito sa harap, makikita natin tong sakit na to. Ayan. Itong nasa itaas ay cover lang to. Yung tatanggalin natin to na parang ganito. Ayan. Yan, natanggal na natin. Ito na yung pagkakabitan ng ating adapter. Ito ay cover lang to. Pwede na natin to itabi. Yan, ikakabit natin tong ating 3-pin dito sa adapter na to. Okay, so parang ganito. Ayan. Naikabit na natin yung ating adapter. Ngayon ay pwede na naman natin ikabit yung ating scanner. Okay, so ikakabit natin yung ating scanner na parang ganito. Yan, pagkakabit natin dyan, nagkakaroon siya agad ng power. Pero hindi pa po yan nagkukonek sa ating cellphone. Ngayon, para magkaroon siya ng power at magkukonek doon sa ating cellphone, bubuksan natin yung ating susian. Ngayon ay dito tayo sa panel. Para mabura natin yan, pindutin lang natin yung fault code. Ito. So, hintayin lang natin siya mag 100% para makompleto niya. Ayan. Ngayon, kapag nag 100% na siya, may napapansin kayo dito sa gilid, yung tatlong dot, pipindutin natin yan. Yan. Tapos dito sa pinaka-itaas, makikita natin yung clear ECU. Ngayon, pag binuksan natin yan, papansinin nyo tong engine check na to ha, taka yun sa cellphone ko, pagsabay natin. Ayan. So, clear fault, basahin nyo lang, mahaba yan. Pansinin nyo ha, yung engine check natin. So, i-okay ko lang. Yun. Diba? Tapos, hihintayin natin siya mag 100% para maklear niya lahat yung error code dyan sa ating panel. Yun, kapag nag 100% na yan, ay okay na yan. Ibig sabihin yan, na-refresh o nabura na yung mga error code. Okay? Hintayin lang natin siya mag 100%. Ayan. So, nag-complete na siya.
Ayan, wala ka nang nakitang fault dyan. Ayan, no? So, balik tayo. Yan, dito tayo sa real-time information. Dito, makikita natin yung revolution, yung RPM natin, yung throttle body, ay yung throttle position, yung speed. Itong speed na to, makikita lang natin kapag tumatakbo na tayo. Tapos yung coolant, dahil wala namang coolant yung Mio gear, hindi po gagana yan. Okay? Tapos yung iba, naka-ready na. So, explore nyo lang yung scanner na to para may Paalala, ang scanner na ito ay hindi po ito nakapagpabago ng air fuel mixture at lalong-lalo na hindi po ito nagagamit sa pagre-remap. Ito ay gamit lang pangbura o pang-erase ng error code sa ating mga motor. Para may makuha pa kayong ibang o may malalaman pa kayo tungkol sa ibang gamit ng nandito sa apps na to. Okay? So, dito nabura na yung error code. Ngayon, yung throttle position natin o yung TPS ay nakaset sa 14.51. Ngayon, pag pinihit natin yung ating silinyador, yan, pag pinihit natin to, magbabago rin yun. Ayan. Okay. Yun, para makita natin yung iba, papander natin yung ating makina. Okay, yan, umaandar na. Dito, makikita natin yung tama idle natin. Okay? Ayan, dapat nasa 1.5 RPM yan. Naka-standby mode. Ayan, dapat nasa 1.5 yung ating RPM. Pero dahil nga hindi pa nalinis yung ating throttle body, naglalaro lang siya sa 1.2 hanggang 1.3. Okay? Ayan, so ganun lang guys. Off lang natin yung makina. Ayan, so ganun lang guys. Napakadali lang po siyang burahin yung mga error code, no? Lahat ng nabanggit ko rito na adapter, scanner ay makikita nyo po sa Shopee. So yun, ganun lang po siya kadali. At bago tayo magtapos, kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mong kalimutang i-like. At syempre, i-share na rin para makatulong tayo sa ibang Mio gear owner na laging namumroblema kapag lumalabas yung engine check. Alright? Thank you!